Good evening mga idol. Ito ang topic natin. Kung paano ko ginawa yung first bronze na to, kung paano ko ginawa yung tapering niya. So, ito kasing branches na to, para siyang diretso na tignan kasi nga yung pinaka-curve nito hindi magandang tignan. So, ayan. Ayan siya. Oh. So, kanina, mula dito hanggang dyan, nakaganon yan, nakaganon. So, ang ginawa ko ngayon sa kanya para magkaroon ng tapering at magkaroon ng movement, itong primary na 'to, ang ginawa ko sa kanya ay biniyak ko 'tong parte na 'to, tinanggal ko 'yung nandiyan. So 'yun. So naglagay ako sa kanya ng shari. So 'yun. Tapos yung shari na 'yan, hindi na 'yan kabilang sa live ng katawan. So ito 'yun. So mula dito hanggang diyan, iyan lang 'yung pinaka-diameter na susukatin natin. Hindi na kasama 'tong shari na 'to. So shari, ta's may jeans sa taas. So ito 'yun. So hindi ko pinutol yung ano na 'yan para karugtong siya ng shari jean. So ito, yung dalawa na 'yan. So tapos 'yun. Tapos ito binalatan ko 'to, yung bulok na 'yan. So ayan. Parang lumalabas ngayon itong itong jean na 'to kadugtong dito sa shari na nakatugon doon papunta dito. So 'yun. So tapos iyan hihimayin natin yung paggawa nitong puno na 'to, i-upload ko sa aking YouTube channel. Kasi hindi natin makukuha ng buo yung paggawa ng video dahil matagal wino-workshop ang isang puno. For example, ito na lang, umubos na ilang oras bago nagawa yung part na 'to at para ma-develop siya ng ganyan. So, marami tayong gagawin sa puno na 'to na kagaya na lang nito, kagaya niyan, yung may green na 'yan, ta's ito gagawin din 'yan, tapos ito pa, ayan. So, ayan. Isa 'yan sa i-wo-workshop din natin na para magkaroon ng tapering 'tong part na 'to. Ito na kasi yung pinaka-ano, gagawin natin pseudo apex 'yan, eh. So, 'pag nasa front tayo, so ayan, 'pag nasa front tayo, 'to makikita 'to dito, nandiyan 'yan sa part na 'to. So, naka-separate apex siya doon sa mismong major apex natin. So, yun. Tapos, sabi ko, lagi natin gagawin sa puno, maliit man o malaki, gagawa tayo ng depth na tinatawag. So, nagawa na natin yan. So, ito na-develop na natin ito, tsaka ito. So, pag nandito tayo, ito yung 11 o'clock at ito naman yung 1 o'clock. So, ayan, sa part na yan. So, para buong buo, tignan yung puno natin. Kahit na nasa front tayo, yung mga back branch, yung flowing niya, kita pa rin, hindi nagbabago doon sa puno. So mapaiba man yung direksyon o design ng puno natin, hindi tayo dapat nawawalan ng depth o tinatawag na pasilip sa puno natin. So yun. So explain ko sa inyo yung paggawa nito, kung paano ko ginawa ito ngayon. So gagawin natin sa whiteboard. For example, kanina doon sa ginawa ko, papaliwanag ko sa inyo kung paano ko siya ginawa yung gin, shari. So kanina kasi, yung forma niya nakaganito. So ayan. Tapos meron ditong sanga na bulok. So ayan. Tapos ito ngayon nakaganito. Ayan, nakaganyan. Ayan. So ito yung putol sa taas. So ito na yung supling niya. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, para ma-develop natin ng maayos, yung tapering, ito ngayon, inayos ko to. Tinanggal ko yan. Ginanong ko siya. Ayan. So ito ngayon, tinanggal ko tong part na to. Tinanggal ko yung part na yan. Ayan. Tinanggal ko yung kahoy. Tapos, nag-iwan lang ako ng konti sa kanya. So, ito yung iniwan ko sa kanya. Itong part na to. Yung taas na to, nilukob ko siya. Tapos, nag-iwan lang ako ng konti sa kanya. So, nag-iwan lang ako ng konti sa kanya. Ito yun. So, ayan. Ngayon, doon sa pagbase ng live na katawan, hindi nakasama to, hindi nakasama tong Shari engine na yan sa part ng live natin. Kung bibilangin natin, kung susukatin natin yung pinaka-diameter para gumawa ng tapering. For example, ito na yung pinaka-live natin. Ito, live na to. So, live yan. Tapos ito ngayon, Shari na yan. Tapos ito, Jin. Ito. Yung tumaas na to, ito ngayon ay Jin. Yan. So, pinagsama ngayon,
jeans shari siya. So ito na ngayon siya. Ayan. Sa madalit salita, yung ginawa ko, natanggal ko yung pinaka-bulky doon sa primary, dito sa primary, dahil nagawa natin ng paraan tong part na to na maging shari engine. So ito yung na-develop natin para maging tapering. Yung flowing nito mula dito, nakuha natin ngayon yung tapering nito. Itong branches tumubo na yan. So yan, nakuha na natin ngayon yan. So ayan siya. Di ba? Nagkaroon ng likot yung flow nito. Nagkaroon siya ng flow, di ba? Kasi kanina mula dito, ganyan siya, yan, yan. Pag ganun yan. So may sinok, malaki tong parte na to, maliit yung parte na yan, tapos maliit yung parte na yan. So nagawa natin ng paraan. So pwede natin gawin yan kapag may mga Yamadori tayo na kagaya nung senaryo nung ginawa ko dito sa puno na yan. Ayan, nakuha natin yung tapering ngayon. Di ba? So yun, tapos nakagayak na tayo ng 1, 2, 3. So yun. So ito ngayon, gagawin ko lang depth yan sa ilalim nito. Kasi ang baba na ng first branch niya. Oh. Lumalabas kasi pwede itong lalabas to twin trunk. Itong isa na to. Tapos ito, yan. Para maging part nito, nakita niyo yung green na yan, bibiyakin ko yan. So ito ngayon, magiging kasama na to ng primary. Kagandahan sa kanya, yung laki nito, magiging proportion na dun sa trunk. Yan, yung laki nito. Mula dyan hanggang dito, ayan. So, 50% na agad siya, di ba? So, yun yung diskarte para mabilis natin gawin yung ating Yamadori. So, ayan. So, ito wala ito. Tinan nyo, ang liit yan. No? Compare dito, ang laki nito, di ba? Para mag-tapering. Ngayon, pag biniyak natin yan, magse-separate na ngayon itong dalawa na to dahil bibiyakin natin. Ito gagawin natin gin. Ito magiging gin yan. Tapos, kagandahan, yung tapering natin, yung flow nito, makukuha natin yung tapering niya, yung flow niya. Yan. Yan siya. So ito ngayon, pag-iwalay natin to, yung dalawa na yan. Kasi nung una, diyan ko lang siya biniyak. Problema, maikli pa rin yung nakuha ko sa kanyang part para dito sa primary. So ito kasi, separate natin to na para maging kasama nitong primary na to. Tapos lumabas din yung tapering nito. Tapos, ito ngayon ang ititira lang natin, tatanggalin natin to. Ayan. Pag tinanggal kasi natin yan, ayun, lalabas to. Lalabas yung flow nito. Ayan. Ayan siya. So, yung part ngayon na to, tanggal yan. Tanggal yung part na yan. So, yung ginagawa ko na to, mga senaryo yan na minsan nagiging magkakahawag yung puno natin na pwede nyong gayahin. Pwede nyong gayahin yung ginagawa ko sa bonsai na to. Kung sakali na meron kayong ganyan mga material. Na ganyan kalaki ang sugat, para lang mapabilis natin yung tapering, ganyan ang ginagawa ko. So, yan siya. So, ito ngayon, babakbakin natin itong part na to para sumama to dun. Ito, sasama na yan. At ito, sasama na to dito. Yan. Ngayon, nabiyak na natin siya. Nabiyak na natin part na yan. Ito kasi, pag hindi natin inuka itong pinakaloob na to sa ilalim ng balat nito, yan, tsaka ito, babalik lang sa dati. Kaya ang gagawin natin sa kanya, tatanggalan pa natin ng kahoy. Para yung hilom niya, papaloob. Hindi na mapag-abot yung dalawang sineparate natin na yan.
Ayan na siya, nakaseparate na. So, nilalima natin yung part na yan. Itong part na to. Tapos, lagi tayo meron dapat nito para yung pinakagilid niyan, lahat yan, nilinisin natin yung pantay. Para pag naghilom siya, maganda yung hilom niya. Yan lagi, pag magpuputol tayo, kahit maliit, ganyanin niya para mas maganda. Yan. Ito yung susunod na gagawin. Tatanggalin yan, yung part na yan. Titira lang to, paliliitin natin yung branches na to. Yan, paliliitin lang yung branches na to. So ito matatanggal tong part na yan. Itong part na to matatanggal yan. Ito lang ititira natin. Itong branches na to. So, yan. At yun mga idol, hanggang dito na lang muna ang ating video. Itong puno to, hindi ko ilalabas to. Tatapusin ko to at gagawa ko ng video pa nito. Marami tayong mapupulot na tip sa paggawa ng bonsai, lalong-lalo sa ganito kalaking puno. Kung paano ginagawa yung mga pinagputulan kagaya nito. So, ayan. So, hindi natin kasi matatapos to sa isang oras lang, 2 oras, 3 oras. Kasi talagang pinag-aaralan, pinag-iisipan bawat trabaho sa puno. Huwag nating mamadaliin para maganda ang resulta at kalabasan ng ating bonsai. At hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.